Oh, paano mo naman sasabihin walang ya ang ating presidente kung ganyan patuloy na nagseserbisyo sa mamamayang Pilipino, pinagsasabay-sabay yung pagsugpo sa korupsyon, tapos eto po yung mga mag-aaral, hindi ho pinapabayaan, di ba? Sabi ni Shamli Suhyuko, sa Asuncion Street po ako, batch po ako. Batch po ko po ang mga bilyar. Asuncion, napupunta ako dyan nung bata ako. Anyway, mga kababayan, alisin na ho natin ito. Ano po, dumako muna tayo doon sa, since napag-usapan na natin ng Vice Presidente, dumako muna tayo doon sa impeachment ng Vice Presidente po, mga bossing. No, eto ho, no? Mukhang si Jinggoy bumalabs at hindi pwedeng bumoto, mga kababayan, dahil nakalongko. It is a very serious, napakaseryosong bagay yan. Siyempre, isipin mo, ang gustong mangyari tanggalin sa pwesto ang halal na Vice President. No? Itong mga nangyayari sa Senado, ilan ba ang kailangan na boto? Sino ba mamumuno, etc. Tama. Hinihintay nga natin na magtawag ng joint session ang Presidente para ma-resolve yan. Ako, ang paniwala ko, hindi magtatawag ng joint session yan unless sigurado si Presidente na ma-resolve niya itong leadership issue. Ngayon, sabi ni Nica Valdez, hindi papayagan ang online voting kasi hindi na pandemic. Correct. Kaya talaga tiyempong-tiyempo no, yung isinusulong nila na hindi po pinayagan, mga kababayan. Tama nga naman. 'Di ba? Kasi ang system ho dito, mga bossing, yung kampo talaga ni Alan Peter Cayetano, no? Gusto niyan talaga yang mga yan na i-acquit ang Vice Presidente. Umpisa pa lang po si Amy Marcos. Si Robin Padilla. Yang mga tao na yan, mga nagsasalita na po, mga kababayan, nang tapos na ibabasura yung impeachment. Akalain mo yun, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment. Sila po yung magiging hurado, pero ang sinasabi na ibabasura yung impeachment. Dapat nga ho, mga kababayan, yan yung nag-i-inhibit yung mga yan eh. Di ba nakakahiya sa mamamayang Pilipino? Hindi pa nila nakikita yung mga ebidensya, wala pa lumalabas, hindi pa napag-aaralan. Para sa kanila, ibabasura na. Bakit? Kasi kaibigan nila ang Vice Presidente. Di ba? Kaibigan nila ang Vice Presidente, kaya ganun, no, mga bossing. At itong mga ito, umaasa po ito na kapag ka ang Vice Presidente na-acquit at nanalo sa 2028 election, sila po ay acquitted din doon sa mga kaso nila. Alam naman natin kung ilan po diyan sa kampo ni Alan Peter Cayetano yung mga may kaso Di ba? Alam naman ho natin na kaya gustong-gusto nila, baka sakali kapag nanalo ang Vice Presidente at naalala, itong senador na ito, inacquit ako nito. Sige, labas na. Nongga-nongga lang ho, mga kababayan. Di ba? Kaya sila, push talaga doon sa online voting. Itong issue sa quorum, di ba? Napag-usapan na natin yung Avellino versus Cuenco. Alam na natin ding masakop sa jurisdiction yung senador, hindi siya kabilang doon sa pag-compute ng quorum, no? Okay. So, sabi ni Diego Feliciano, pag yung mga pro Duterte inakwit si Sara, taong bayan ang huhusga sa kanila sigurado. Tingin ko kapag, like sa example, umaapaw ang ebidensya, inakwit nila. Kakasuhan naman, mga kababayan, ng plunder, graft and corruption or whatever ang Vice Presidente. Yun, longko naman ang pwedeng kaharapin nun. So, ang tanong ngayon, pwede ba itong i-apply dun sa boto na kailangan para ma-convict si VP Sara? Ako sa buong paniwala ko, dapat mag-apply ang doktrina na yan. Bakit? Halimbawa, nasa gitna tayo ng paglilitis. Nakasalang ang high official. Kung may mangyari at mawala yung mga, let's say, 10 senator, whatever, no? Ilayo sana ng Diyos. Pero kung sakaling may mangyaring ganun at ang matira na lang ay 14, ibig mo ba sabihin, magpapa-special election pa tayo bago matapos yung paglitis nung
So, Yung To get the nasakdal. 16 votes. Dapat di ba? So, They shall proceed with the trial forthwith, di ba? Sabi. Okay. Forthwith nga daw. Oh, di ba? Ketches kasi hindi nangyari ho yun, mga kababayan. Attorney, para lang mas malinaw sa ating mga viewers kasi you believe in what earlier said by Associate Justice Antonio Carpio, 'di ba, na nag-a-apply yung quorum na 12 is already enough para to at least, 'di ba, elect a Senate President pro tem. At saka sabi niya, if an official is charged with plunder even without conviction yet, even without conviction, sabi niya, he is automatically suspended and should not be counted para makaboto. Ako, ayun, si Jinggoy nga ho, mga kababayan. Diba? Pambasang nanay, survivor, Eseng Mariano, Alonli TV, Aurelia Adena, shoutout sa inyo. Tama ho ba? Ganon, attorney? Well, hindi ko na, to be fair, hindi ko narinig yung sinabi ni Justice Carpio. Pero in principle, sang-ayon ako dun. Alam mo, hindi pwedeng nakabinbin ang mga mahahalagang trabaho ng Senado dahil lang hinihintay natin mabuo yung quorum. Hindi maaari yun. Siyempre, iba naman yung pag naubos yung lahat ng miyembro ng Senado, isa na lang ang natira. Iba naman ang usapan yun. Pero ibig sabihin, for as long as you have yung at least 12 or so, palagay ko, the business Hekta na. Agad na. can continue. Kung whether yan sa paghalal ng Senate President, sa pag-declare ng vacancy, sa pag-convict, di ba? Ano ba yung number required, yung quorum required, o yung minimum number of votes? Sandali nakita ko lang to. Sabi ni Nica Valdez, 3 beses na nga nagnakaw. Gusto pa ng online voting, hindi na siya nadala. Kaya Jinggoy daw ho yan. Adjust yan. Kung ano yung talagang natitirang miyembro na kayang sakupin ng kapangyarihan ng Senado. Hanggat kayang ipatawag ng Senado yung mga miyembro niya at pasiputin doon, yan ang magiging basihan ng quorum. So, yung sinasabi ni Justice Carpio na charge ng plunder, even without conviction. Even without conviction. O syempre, pag nakakulong suspended dapat yun. Suspended. Sigurado. Si Senator Jinggoy na nga, ang kusang di ba? Siya na nagsabi. So, because under pati yung di ba? Hindi, ang hanga naman ako dito kay Jinggoy Estrada ho, mga kababayan. Pati po yung kanyang sweldo. Sabi, sige, i-hold ko muna yung sweldo ko. Hindi kagaya ni Bato. Yung kay Bato, putik na yan, nagtatago na ho. Wala nang maibigay na magandang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Pahirap na nga po sa Senado, wala nang ginagawa, wala, kapalmuks pa din na tumatanggap ng sweldo galing sa bulsa ng bawat Pilipino. Judicial entity na siya, under korte na may supervision. Under judicial custody. Yeah. Hindi ka naman pwedeng makiusap. Pwede mo bang palabasin si Senator kasi may quorum kami? Anong kabulastugan yun? Sila na lang pwede, tuloy-tuloy. Hindi po pwede yun. So, pag hindi ka kaya, pag wala ka ng kalayaan na gawin ang dapat mong gawin dahil merong batas o may dahilan na hindi kayang maresolba at hindi kayang makontrola ng kapangyarihan ng Senado, wala ka, hindi ka na dapat bilangin doon sa quorum. So, ibig sabihin, what does this mean? Ibig sabihin, when you say na wala na siyang entitlement makavote kasi under judicial entity siya, pati ho ba doon sa judicial custody? Judicial custody. Ibig sabihin, kung sakaling dumating sa punto ng pagbobotohan na, di ba, elected pa rin siya na, senador pa rin siya kasi yung magic number na 16, ibig sabihin that could be reduced to 15 if ever sa case ho ni Naalala niyo po, yan yung laging pinagmamalaki po ng mga DDS, mga kababayan. Yung, bahala kayo, basta 16 ang kailangan. Okay na yun, di ba? Kasi nga, maa-acquit ang vice-presidente ho, mga bossing, kapag kayong ganun daw. Mukhang wala, yari. No, pabawas ng pabawasan. Tapos pag, si Boss Joel, pag yun pa, nakasuhan. Di ba yun ang sabi, ilang linggo ang hihintayin, tapos si Boss Joel naman daw ho, Jinggoy. Pwedeng baguhin yung gano'n? In fact, nasa 22 na tayo, di ba? Ang bilang 22. 22 kasi nga si Bato naman, si Bato by ICC. 22, ilan na lang yan? Warrant, pag meron pang nakulong na isa dyan, 21 na lang, 14 na lang. So, in 14 na lang ang conviction. Okay. Pero maraming ang... Hello, mga didi. May kaba pa din kayo,
Kasi yung mga DDS, sasabihin, nagyayabang, 16 naman ang dapat para ma-convict So sa madaling salita, imposibleng ma-convict si Sara Duterte. Kaso yung paliwanag ni attorney, mukhang malinaw din, no? Bawas jinggoy, bawas bato, di ba? Tapos kung meron pang dalawa pa, ubus na. Yari ang vice-presidente dito, mga DDS. Maraming ang naghihintay kung magkakaroon pa ng mga development dyan sa mga kaso na yan. Itong judicial custody, ang pag na ano ka kasi, pag ikay nakulong, napaditin, ikaw ay isang PDL, person deprived of liberty. Hindi mo pwedeng gawin yung mga dating nagagawa mo nung ikaw ay laya. Ibig sabihin, wala kang laya. Bakit ka papayagan na ipatupad yung iyong mga pribilehyo mo, yung mga karapatan? Wala, suspendido yun. Person deprived of liberty ka. Wala kang freedom, hindi ba? Ano kapag ka si Marcoleta? Diba si Marcoleta din, may malapit nang may kaharapin din po, mga kababayan. Plunder naman din yung kay Marcoleta. Kasi yun, mga bossing, yung kay Rodante Marcoleta, di ba, napansin. Sabi, bakit ganun? Ang laki ng ginastos mo doon sa kampanya mo, tapos, wala kang inilistang mga pangalan. Sabi nga daw po niya, sabi ng mga kaibigan ko, wag ko daw silang ilista kung maaari. No? Sabi naman nung sose, kailangan ilista mo lahat ng nag-donate sa iyo, ganito, ganyan. So para ang nakikita ko doon, para maiwasan nila, mga kababayan, yung madiskwalipika po si Marcoleta dahil nga hindi isinulat, sinabi nila na nangyari naman po yung pagdodonate or pagbibigay ng pera bago mag-election. Sabi, tumatanggap ka pala ng donasyon ng pera nung panahon na ikaw ay congressman na hindi, naku po, sabi, yun daw po, plunder din daw po yan. May iba-ibang sangay daw po ang plunder. At doon nga po, mga kababayan. Pagka napakulong din si Marcoleta, ubos! Ang mga DDS. Bagay, mga bossing, naalala niyo po, no? Last year, mga bandang Setyembre, alam naman ho natin, mga kababayan, di ba? Alam naman po natin, mga kababayan, na itong mga ito, si pangalan nito, si Jinggoy, si Cheese, sino pa? Si Boss Jewel, may mga meron kumbaga, alam na natin na posibleng merong kaharaping mga kaso, no? Sa mga susunod na panahon, which is ang susunod na panahon na sinasabi ko dito, eto na nga po, nagsisidatingan na. Ngayon, ang palabas ng mga DDS is, naku, tingnan mo, yung majority ni Alan Peter Cayetano ay isa-isa na nilang kinakasuhan. Kasi sumali sa majority. Hindi. No? Meron na talaga silang inaantabayanan, inaabangan na kaso in future. Kaya sila nagsama-sama na maging majority doon sa ilalim ni Alan Peter Cayetano. Di ba? Sa kagustuhan na ma-acquit ang vice-presidente para sa pagkaganon, pagka nakulong sila mga panahon na ito, tapos na-i-acquit nila, kaya ipinapasa yung online voting at na-i-acquit nila, may utang na loob ang vice-presidente sa kanila. So ngayon, utang na loob, nanalo, kunyari lang sa 2028, binoto ako ni Jinggoy para ma-acquit, binoto ako ni Boss Joel para sige, laya na kayo. Yun yung logic niyan, mga kababayan Hanggang matapos yung yung proseso. Ngayon, pag nasentensyahan ka na guilty, di yun. Tapos ka. Syempre, kung guilty, the more na with more reason. Anyway, alam mo, mga kababayan, ito si Rodante Marcoleta, nilaglag na din po si Peter Cayetano